The Knights of Praise International. Your host, Reverend Bobby Librado, Associate Pastor, Asia Pacific Regional Missionary of United Pentecostal Church of Hong Kong. The purpose of this channel is to teach, preach the Word of God, establish prayer life, and win people in the Lord, and mature disciples of Jesus Christ by exalting Jesus Christ, encouraging people, equipping Christians, and evangelizing the world through the gospel of salvation. New Life Fellowship Main Campus, 7 to 9 Hill Road, 2nd floor, Chu Wen Pat Building, Chek Tong Chu, Hong Kong. Worship service Wednesday to Sunday at 2 p.m. Church office telephone +852 285 77500. Reverend Bobby Librado, Associate Pastor. Reverend Nilo Plaza, Co-Associate Pastor. New Life Fellowship Old Time Campus under Pastor Bobby Librado, Les Point Industrial Building, 16 to 18 Woliu Hang Road, Potan, Shatin. Contact 960-85197. Siwong 1 Grace Church under Pastor Samuel Ma. Room 301 Finance Building, 254-256 Des Biox Road, Central Hong Kong. Telephone 2543-1112 or 9185-8973. UPC Yuwen Long under Pastor Joshua Kwong. First floor, Flat A, Oning Building, 192, Oning Road, Yuwen Long, New Territory, Hong Kong. Grace Church of Hong Kong under Pastor John Chan. Worship B, 7th floor, Epoch Industrial Building number 8, Chi Weng Ho Street, Ching Yi, New Territory, Hong Kong. Morning Devotion, a prayer to start your day. Begin today with God.
The Knights of Praise International. Your host, Reverend Bobby Librado, Associate Pastor, Asia Pacific Regional Missionary of United Pentecostal Church of Hong Kong. The purpose of this channel is to teach, preach the Word of God, establish prayer life, and win people in the Lord, and mature disciples of Jesus Christ by exalting Jesus Christ, encouraging people, equipping Christians, and evangelizing the world through the gospel of salvation. New Life Fellowship Main Campus, 7 to 9 Hill Road, 2nd floor, Chu Wen Pat Building, Chek Tong Chu, Hong Kong. Worship service Wednesday to Sunday at 2 p.m. Church office telephone +852 285 77500. Reverend Bobby Librado, Associate Pastor. Reverend Nilo Plaza, Co-Associate Pastor. New Life Fellowship Old Time Campus under Pastor Bobby Librado, Les Point Industrial Building, 16 to 18 Woliu Hang Road, Potan, Shatin. Contact 960-85197. Siwong 1 Grace Church under Pastor Samuel Ma. Room 301 Finance Building, 254-256 Des Biox Road, Central Hong Kong. Telephone 2543-1112 or 9185-8973. UPC Yuwen Long under Pastor Joshua Kwong. First floor, Flat A, Oning Building, 192, Oning Road, Yuwen Long, New Territory, Hong Kong. Grace Church of Hong Kong under Pastor John Chan. Worship B, 7th floor, Epoch Industrial Building number 8, Chiweng Ho Street, Qingyi, New Territory, Hong Kong. Morning Devotion, a prayer to start your day. Begin today with God. Praise the name of Jesus. Magandang umaga muli mga kapatid sa Panginoon. Praise God. Tayo po ay nandito pa rin sa Davao at ngayon po ay Sabado ng umaga. Amen. May 23. Ayan. Okay, sa mga kasama na natin sa umagang ito, patuloy akong kumakatok sa inyo na samahan niyo po ako hanggang matapos muli ang ating morning devotion at sana po huwag kayong bibitaw bagkus nandyan kayo lagi na kasama namin tuwing umaga. So, sa Lunes na po tayo babawi ng pagbati and I will read your name one by one dahil ito nga ay premiere kaya praise God. Hayaan muna natin yung greetings. Ang mahalaga, bawat isa ay nagbabatian habang tayo po ay nagbibigay ng comments dito po sa ating comment section, nagbibigay ng greeting sa Panginoon. Ayan po ay pinakamahalaga ng lahat. Yung nagpapasalamat po tayo ng buong puso't kaluluwa sa ating buhay. Okay, so bago tayo magpatuloy, it's much more better first to have a short prayer in the Lord as we dedicate this morning devotion in the hands of our Lord Jesus Christ. Lord God, salamat Panginoon sa pagkakataong muling ito at patuloy kami Panginoon na nagpapasalamat dahil binibigyan mo kami palagi ng pagkakataon na magsama-sama tuwing umaga sa isang sagradong ministry ng pananalangin. I'm praying, God, that bless each and every one of us, especially the Word of God that I'm going to share later in this morning devotion and our prayer leader also. I pray, God, that bless each and every one of us at dalangin din po namin, Panginoon,
ang pagbalik namin mamaya, pabalik sa Hong Kong. Ingatan mo kami, Panginoon, at ilayo sa anumang untoward incident. Maging ang aircraft na aming sasakyan, ingatan mo kami, Panginoon, na babalik sa Hong Kong today. My wife and I, Crisel, and some other pastors, amen, and brethren that return back in Manila, amen, to, praise God, prepare the service for tomorrow. It's Sunday. Thank you so much at lahat po na nandito ngayon sa platform, Panginoon. We pray, I pray, O God, that we will receive an abundant blessing, especially your presence that continue move into our life this morning of Saturday. Thank you, Lord. All the glory, honor, and praises belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Come on, praise God. Sa mga may mga kamay dyan, patuloy natin ibigay ang pinakamataas na papuri at palakpak ng ating kamay para sa Diyos. Amen. So, good morning lahat sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning, Davao, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Hong Kong. Good morning, Macau, especially in the northern part of the world. Amen. Good afternoon, USA and Canada. Amen. To an evening in other part of the world. So, salamat sa Panginoon at talagang napaka-powerful ang pagkilos ng Diyos sa atin pong conference dito sa Davao. We claim that kasi pinag-pray na po natin na ang Diyos ay kumilos ng mahiwagang pagkilos, mga kapatid. A miraculous move of God. Amen. During the conference. Praise God. Ang lalamunan ko kumakati, mga kapatid. Ayan. Okay. So, inoff ko yung microphone kasi mabigat yung cough. Okay, tuloy po tayo, mga kapatid. To God be the glory. So, nasaan na ba ako kanina? Ayun, yung aming mga sa mga lectures. Wow, very powerful. Praise God, very interesting at nakapagbibigay ng panibagong kalakasan. Amen. At lalo na sa mga services sa tuwing gabi, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Okay, so ano pa yung nakalimutan ko, mga kapatid? Okay. So malapit na rin po ang ating anniversary sa New Life Fellowship. Praise God. Next month na po yan. Kaya pag-pray po natin na maganda at powerful ang pagkilos ng Panginoon sa New Life Fellowship UPCI Hong Kong. May ang atin pong ika-42 years anniversary ng UPCI Hong Kong. Kaya pag-pray natin ang ating guest speaker ay gamitin ng Panginoon sa pangangaral ng kanyang salita, Pastor Roland Rosari. Ayan. Mula po sa Blumentritt, praise God, at Manila. At meron din po siyang church na pinapastoran po sa Cavite. At nakapag-preach na rin po tayo sa Blumentritt at dinala rin po tayo ni Pastor Roland doon po sa Cavite sa kanilang another church na kanilang pinapastoran ni, praise God, Sister Ma'am Noemi. To God be the glory. Okay, so para hindi po ma-waste yung ating oras, praise God, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi ko lang nababasa yung mga comments nyo. Ang sarap sanang bumati, kaya lang hindi siya nag-a-appear kasi ito po ay premiere. Kaya ganun po ang dahilan. Okay, anyway, the Lord read. Nakikita niya po yung nababasa at nakikita niya po yung ating mga heartfelt comments na mula sa ating mga puso. Okay, so bago natin ibigay ang pagkakataon, mga kapatid, sa ating
teacher sa umagang ito. Walang iba, ang inyong lingkod at your service. Let's worship first the Lord with this beautiful song, no? Ito'y Tagalog na naman pong awit. Ang mensahe ay di ka nagkulang. Amen. Ang Diyos ay sapat, mga kapatid. Tapat, sapat, at di siya, praise God, nagkulang. Lahat, ang provision ng Diyos ay tama lang, eksakto, pero nag-overflow ang kanyang blessing. Amen. So let's worship the Lord, mga kapatid. Pagbulay-bulayan natin yung mensahe. Kasi kahit song ito, katulad ng patuloy kong sinasabi sa inyo, praise God, para ka na rin nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. May maganda nga lang rhyme, tune, mga kapatid, at may dynamic yung pagka-deliver because it is a hymn, a song, mga kapatid. Kaya let's worship the Lord as we hear this song, Di Ka Nagkulang. Sa bawat pagsubok, di mo ko iniwan. Pag-ibig mong wakas, aking sandigan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Sa puso kong laging nangangailangan. Ang awa mo'y bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo'y di nauubos kailanman. Tapat ka, di Diyos, ng luha, ikaw ang liwanag. Sa gabi ng duda, ikaw ang gabay. Hindi ako karapat-dapat, ngunit binuhos mo ang biyaya mong sapat. Hallelujah. Sa puso kong nagkukulang, ikaw ay sapat at tapat. Patpat ka pa, Diyos. Tapat ang ating Diyos. Sa ulan man o sa araw, pag-ibig mo'y hindi kumukupas sa sugat ng puso. Ikaw ang lunas, tunay kang tapat, O Diyos. Hanggang sa dulo ng buhay ko, Panginoon, sa'yo ang papuri dahil tapat ka magpakailanman. Praise the name of God. Tapat ang Diyos magpakailanman. Tunay, mga kapatid, na hindi siya nagkulang. Amen? At ang Diyos ay on time. Hindi po siya na-delay. Hindi rin po siya nauuna.
eksakto talaga ang Panginoon. At yan po tayo po, we're grateful, amen, that we have a God like Jesus. Amen. He is a faithful God. To God be the glory. All right, so kapatid at kaibigan ko, ayaw na nating sayangin ang pagkakataong ito. At ako po ay magbabahagi na ng salita ng Panginoon as I prepare myself to minister to you the Word of God this morning. So, sabi ko, ihanda po natin ang ating sarili. Praise God at atin pong pagbulay-bulayan. Amen, ang bawat line ng mensahe o lesson na ating mapapakinggan sa umagang ito. God bless you. Glory to God. So we're now going straight to the Word of God this morning as I share again another subject from our lesson. This is an apostolic men's booklet that there are many subject talagang nakakakuha ng attention sa akin ang mga mensaheng ito na siyang magbibigay sa atin ng panibagong kalakasan, panibagong pananaw sa ating paglilingkod. This is about, amen, the stewardship of impact. So, I would like to share to you this morning about this very, very interesting lesson again, amen, on this booklet from the men's department. Okay, so in this juncture, I would like to open up our Bible. Amen. It is in the book of Matthew chapter 6, verse 21. Amen. The Bible said, "For where your treasure is, there will your heart be also." To God be the glory. So before I'm going to speak to you and teach to you the Word of God this morning, I would like to ask you to please join with me in a short prayer. And we will going to ask God to inspire my lips, my mind, my whole being, meant to be used by God to share this lesson this morning. Father in heaven, thank you so much for this wonderful scripture that we have read a while ago. And I'm asking God your wisdom, your knowledge, and direction, Lord, in my life. I pray also the double portion of your anointing that's inspired me, O God, as I exhort or speak, Lord, or teach this lesson to your precious people in this platform. Father, thank you so much. And I pray, God, that release the power of your word. Give us an understanding heart, God, and responsive heart as we listening to this word this morning, O God, or this lesson this morning. Father, we ask all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Purihin po natin ang Panginoon. Kaya I would like to give to you, amen, the title of this lesson, amen, about the stewards of impact. That's what I read to you before, amen. For where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Okay, we have 6 points, amen, this morning that I need to discuss to you. One by one, I would like to emphasize, I would like to expound in every line of this subject this morning. To God be the glory. And may the Lord speak to us through this lesson, teaching lesson. Number 1 point that I'm going to discuss to you is about the maximum impact flows from mature and faithful Christian. Okay. We know that spiritual maturity is not measured only by what a man knows or says, but by how he lives and what
He values. Amen. Because one of the clearest signs of spiritual maturity is faithful stewardship. Yung pong matapat na katiwala ng ating Diyos. Because God never separates faith from responsibility. Pag meron kang pananampalataya, meron tayong malaking responsibilidad bilang anak ng ating Panginoon, or including our devotion from obedience. Because a matured man, a matured Christian understands that everything who possesses, nauunawaan niya kung ano yung pinagkatiwala sa kanya ng Diyos na buhay. Hindi lang po isang bagay ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. It's not just only one thing that God entrusted to us to become a steward of His possession. Number one is our time. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng oras. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng ating mga talent. Amen. And influence, and including resources. And all this belongs to God. And including tithing and giving are not merely financial obligation in our walk with God. They are spiritual disciplines that reflect trust in God and commitment to His mission. Because a faithful steward fuels the work of God and enables the church to reach. And that's really true, church. Yung matapat na katiwala, amen, ng Diyos, ay yun po ay kanyang pinupus, no? Yung gawain ng Diyos, praise God, at binibigyan siya, mga kapatid, ng kapangyarihan, praise God, to reach, praise God, what the Lord wants us to give in our life through our ministry, especially disciple. Gusto ng Panginoon na kapag tayo po ay katiwala ng kanyang kaharian, kailangan mag-undergo po tayo na tayo po ay dapat, amen, ma-disciple and build souls in our life. What we honor with our resources, amen, praise God, reminded you, amen, in our resources, reveals what we truly honor in our hearts. Praise God. Because the Lord teaches that the direction of our resources, it reveals the direction of our hearts. Amen. Kung ano yung tinatahak, mga kapatid, ng mga bagay na ito na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, amen, ito ay inihahayag din, mga kapatid, kung ano yung layunin, yung direksyon ng ating mga puso. Because our giving is not just about money. Hindi lang ito nasusukat, mga kapatid, sa pananalapi, but it is about our loyalty to God. It's about our trust and including our devotion. Because stewardship is a heart matter before it is even a financial one. Praise God. Bago ka i-bless ng Panginoon ng mga financial na mga bagay o material na mga bagay sa mundong ito, mga kapatid, kailangan, hallelujah, na ikaw muna ay mapagkatiwalaan ng Diyos mula sa ating puso. Praise God. This is a heart matter when it comes to stewardship. Kaya bago ang mga blessing, bago ibuhos ng Diyos ang mga financial blessing, kailangan muna, mga kapatid, na tayo ay mapagkakatiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. That's what maximum impact that flows from matured and faithful Christian. To God be the glory. And my second point is about stewardship is a mark of a spiritual maturity. Yes, because the true spiritual maturity is revealed not in emotional response, but in sustained faithfulness over time. To God be the glory.
A spiritual mature man or mature Christian recognizes the stewardship is a part of discipleship. Na sa proseso na tayo po ay hinuhubog ng ating Panginoon, mga kapatid, kasama po yung stewardship na tayo po ay na pagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Because he understand that God is not only Lord of his salvation, but Lord of every area of his life, including finances or material things or whatever possessions that God entrusted in our life. Because God tested Abraham, if you remember that, not with words, but with surrender. Yun po, mga kapatid, napatunayan ng Diyos na hindi lang salita, doon napatunayan ng Diyos sa buhay ni Abraham, kundi yung buhay niya na totally surrendered sa kalooban ng ating Panginoon. Because if you remember when Abraham placed Isaac on the altar, have you remembered that story? Praise God. He proved that God was first in his heart. To God be the glory. Stewardship works the same way. When a Christian honors God with what is most valuable to him, his maturity is revealed, whether you like it or not. Amen. Pag dumating yung point na tayo po ay pinagkatiwalaan ng lubos ng Panginoon, hallelujah, yung pagiging strong natin, yung pagiging matured natin, yung pagiging durable natin sa harapan ng Panginoon, mahahayag yan. Praise the Lord. Because faithful Christian, do not ask how little can we give, but rather, how can we honor God with what He has entrusted to us? Yan po ang totoong steward. Amen. Praise God ng ating Panginoon, yung totoong katiwala. Kung paano ko ma-honor, amen, ang Diyos. Kung ano yung Kanyang ipinagkatiwala sa akin. Praise the name of the Lord. Hindi yung kung gaano kalaki ang aking ibigay, gaano kaliit ang aking ibigay, kundi kung papaano mo i-honor, i-glorify ang Diyos kung ano yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang financial ito, but our time. Nasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, our talent, our influence, and of course, in our resources. To God be the glory. Because stewardship trains the heart to depend on God rather than responsibility or material security. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. That's what I'm talking about in this lesson. As I told you, this is a very, very interesting lesson na patuloy na naghuhubog sa ating mga buhay, mga kapatid. Alright, that's what the second one. Okay, let's moving on in the third one. Praise God. We're talking about giving is an act of worship. Glorify the name of the Lord. Giving is an act of worship. Do you know that giving is not separate from worship? It is worship. Ito ay pagsamba. Because worship is the act of surrender. Everybody say amen. And giving is one of the clearest expression of surrender. To God be the glory. Because when a believer gives faithfully, he declares that God is his source, provider, or priority. Purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang pagbibigay ng matapat. Kanyang inihahayag, amen, na ang Diyos ang source ng lahat ng Kanyang hinahawakan o pagmamayari. Dahil
kanyang marirecognize na ang Diyos ang kanyang provider. Amen. Kaya ang buhay niya, ang priority niya, amen, ay paglingkuran ng ating Panginoon ng buong katapatan. Because true worship is not limited to words or songs. It is expressed through our obedience. Glorify the name of the Lord. When we give with gratitude and faith, kapag tayo po ay nagbibigay ng buong pasasalamat na kaakibat ang ating pananampalataya, you know why? We align our hearts with God's purposes and acknowledge His authority over our lives. Glorify the name of the Lord. That's what I'm talking about. Giving is an act of worship. Praise God. Na kapag tayo nagbibigay, isang part pala ito na atin pong ini-align ang ating puso, amen, sa kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay at ating tinatanggap ang kanyang authority, amen, sa ating buong pagkatao. It's an act of worship. Glorify the name of the Lord. Shall we give a hand clap of worship? Hallelujah. I believe that you understand every line that I'm talking about this morning. And I hope that God, the Spirit of God, is speaking directly in our heart this morning. So let's go now, moving on to number 4 points. We talk about tithing. Okay? Ito minsan mga kapatid, grabe ang struggle dito ng mga mananampalataya when it comes to tithes and offering. But tithing is a spiritual discipline. Alam nyo ba yon? Not a financial obligation. Anong connection dito sa ating discipline? Okay, makinig po kayong mabuti. Okay, I would like to clear this to you, amen, my brethren in the Lord. Amen, we're talking about tithing. So tithing is not determined by what we can afford, but by our obedience to God. Yan po ang tithing. It teaches discipline, it teaches trust, and dependence on God. This is spiritual discipline. And this is not a final obligation. Yung pagtitiwala natin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. So, through our tithing, through our giving our tithes and offering, Christians, believer, learns to put God first even when resources feel limited. Andun pa rin yung pagtitiwala mo sa Diyos na kapag nagbibigay ka, hallelujah. Oh, I feel the Spirit of God. Glory to God. Kapag nagbibigay ka, huwag mong isipin na ikaw ay nawawalan. Minsan kasi, ito ang sinisiksik ng dyablo sa bawat kaisipan ng mananampalataya, that when we start to give our tithes, our offering, that even our faith promise, iniisip natin na tayo po ay nalulugi, tayo po ay nawawalan. Kapatid, kaibigan ko, hindi yun ang kalooban ng Panginoon na isipin natin na once na nagbibigay ka sa Panginoon sa iyong tithes and offering, this is a part of our discipline. It's not about our obligation. Kapag nagbibigay ka, mga kapatid, ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Oh, hallelujah. So through tithing, believers learn to put God first even when resources feel limited. Kaya huwag mong iisipin, mga kapatid, when we give our tithes to the Lord, ay tayo po ay nawawalan. Isipin mo na ikaw ay tumatanggap. Because many faithful Christians can testify that when they choose to tithe consistently, amen, despite fear or limited income, I will tell you, God used that season to depend their trust in God. Because through their finances did not change overnight, or anxiety give way to peace, and obedience
will open the door to provision. Praise God, kapag ikaw ay nagbibigay, amen, maraming bintana ng kalangitan ang siyang nabubuksan, yung door ng provision at windows ng provision sa langit, amen, ay lalong nagbubukas. Praise God, na walang makakahadlang. Sabi nga ng isang kasabihan, mga kapatid, the more you give, the more you receive. But God uses tithing to shape the heart of man, to shape the heart of every believers. Hallelujah. It confronts fear, challenges self-reliance, and builds confidence in God's faithfulness. Yun po yung challenge, mga kapatid. Hallelujah. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. As I told you, it builds the confidence in God's faithfulness. Because a believer, a Christian who learned to trust God with his finances, learns to trust God in every area of his life. Sa anumang aspeto, sa anumang anggulo ng ating buhay, tinuturaan tayo, mga kapatid, na magtiwala sa Diyos sa lahat ng area ng ating mga buhay. To God be the glory. That's what I'm talking about in number 4 points. That tithing is a spiritual discipline. It is not a financial obligation. Glorify the name of the Lord. And another one point, that second to the last that I'm going to speak to you or discuss it to you is about stewardship fuels God's mission. Here we go. Yeah, yung pagiging matapat na katiwala ng Diyos, ang yun po ang driving force. Praise God, para ma-initiate natin ang layunin ng Diyos, yung mission ng Panginoon. Praise God. At alam po natin ang mission ng ating Diyos. Why? Because faithful giving, yung matapat na pagbibigay ng bawat mananampalataya, it will fuels the mission of God. Because every outreach, discipleship effort, ministry initiative, including soul winning, is sustained by our faithful stewards. Purihin ang ating Panginoon. Sinusustain ito. Amen. Praise God. Hinahawakan nito, mga kapatid, sa ating matapat na pagkatiwala ng ating Panginoon through our giving. Why? Because the church is able to reach the lost and nurture believers toward our spiritual maturity. Kaya, ang church ay patuloy na lumalago kasi maraming mananampalataya sa loob ng iglesia ang patuloy na nagiging mature, hallelujah, sa kanilang paglilingkod. Amen. Praise God. Nalulus yung boses ko kasi I feel the power, I feel the touch of God. Amen. In this lesson. Amen. Hindi lang kayo na nakikinig, mga kapatid, but I teach this lesson. Bumabalandra rin sa akin. Amen. Nakikita ko din yung aking sarili. Praise God. Hindi lang ako nagtuturo. I'm not just only teaching this lesson for you, for me too. Hallelujah. Kino-considered ko, mga kapatid, ibinibilang ko ang aking sarili na part sa lesson na ito. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. That's what I'm talking about. Stewardship fuels God's mission. Amen. Yung pagiging matapat na katiwala natin, mga kapatid, that is the driving force that God is going to fulfill His mission on earth to reach out more soul into His kingdom. Bago siya darating, mga kapatid, purihin ang ating Panginoon, magampanan natin ang bagay na ito.
Okay, so tuloy po tayo mga kapatid. Another one. Nasaan na ba ako mga kapatid? Yan, stewardship. So another one points, amen, is about, praise God, Christians. No, hindi ko na nailagay ito mga kapatid, na-overlook ko itong points na ito. Ang bawat mananampalataya, mga tatay, ama ng tahanan, mothers, every one of us will set the standard for financial faithfulness. Because stewardship is not only personal. Tandaan po natin, it is generational. People or Christian play a crucial role in modeling financial faithfulness at home. The fathers, the mothers, amen, will play a crucial role in modeling financial faithfulness, amen, at home. Children also learns of values not only from what they are taught, but from what they observe. Because a child who see his father prioritize giving, his parents prioritize giving, even when resources is limited, amen, learns that God is trustworthy. That lesson will shape how the children, how the kids praise, how the kids gives, and how the kids depend on God for the rest of his life. Nakikita yan ng ating mga anak kung gaano tayo, hallelujah, ka-faithful sa pagbibigay. Amen? Kung gaano tayo nananalangin, kung gaano tayo nagde-depend sa Diyos sa buong buhay natin. Praise God. So, as we parents, we set the standard for a financial faithfulness in our home. Praise God. When the parents demonstrate trust in God through faithful stewardship, amen, he teaches his family to rely on God. His example communicate faith, obedience, and submission to God's authority. Because a parent's, amen, father or mother stewardship can shape the spiritual direction of his household generation. Meron pong malinaw na layunin at certain destiny ang isang pamilya na kapag ang mga magulang, amen, ay nakikita po nila na nagsiset sila ng example, amen, regarding their faith, their obedience, and submission to God's authority. To God be the glory. And the last one that I'm going to discuss to you is surrender your heart through stewardship. I'm going to close this line. Amen. Praise God. And I really feel the power, the Spirit of God. Amen. Surrender your heart through stewardship. God is not pleased with convenience-based generosity, but with steadfast. Yan ang katotohanan. By faithful living to a single Christian, amen, because of his obedience to God. And he desired, praise God, people, he desired Christian who understand that stewardships reflects the heart. Because when believers surrender their resources to God, they align themselves with His purposes and participate in His work. That's what maximum impact is not produced by resources alone, church, but by surrendered heart. To God be the glory. That's what faithful stewardship is, one way that God builds mature Christian, mature believer, amen, father or mother
and multiplies impact for the sake of souls. To God be the glory. Purihin natin ang Panginoon. Yan po mga kapatid ang heartbeat ng ating Panginoon. That's maximum impact because of soul. Yan po ang pintig ng puso ng Panginoon. Kaya gusto ng Diyos ng bawat isang mananampalataya, mapatatay man o pamapananay man, mga anak, young people, children, mga kapatid, hallelujah, na gusto niya tayong maging katiwala, amen, ng kanyang kapangyarihan. Our time, everything, amen, the Lord wants us to be His faithful steward. To God be the glory. At nawa mga kapatid, manapa ang mensaheng ito. Purihin ang Panginoon. Ang pagtuturong ito ay tumimbang at nabigyan ng impact ang ating buhay, amen, at na-absorb natin ang bawat line ng aking itinuro sa umagang ito. And I believe, church, that the Lord is speaking into our heart this morning. Praise God. I've already spent 29 minutes in my teaching. But anyway, mga kapatid, no problem about the time. Ang mahalaga, the Word of God, praise God, is going to penetrate in our heart and mind this morning. So I would like to give, praise God, a short prayer, or not only that short prayer, and I will add much more time, amen, because there are some important matters that we need to ask God this morning. Praise God. As I close this lesson, Stewards of Impact. Father in heaven, we come to you with our thanksgiving and supplication. Thank you so much for the lesson that we have heard this morning. And I pray, Lord, that allow this word that comes from you, this lesson, will be always reminded us wherever we are, whenever we are, Father. Continue to speak to us and remind us on this lesson, Lord, how to be a stewards of impact in these last days. I pray that bless all your people that are now joining this morning prayer devotion. God, dalangin ko na hindi nawa dumating sa point na kami po ay ma-burn out sa aming ginagawa. But I pray that give us always an exciting heart. Amen. A committed heart, God, to do this for your glory, to be the gap stander, amen, in these last days. To God be the glory that all my prayer meets in this platform. Dalangin ko na lalo kaming ma-inspired sa aming ginagawa at every morning kami po ay napifeed ng mga salita mo sa mga iba't ibang mga ngaral, Panginoon. Patuloy mo na establish ang aming pananampalataya. Develop mo at lalo kaming mag-matured, Panginoon, as your stewards in your kingdom. I pray, Lord God, na hayaan mo na ang bawat binhi ng lesson na ito ng salita mo, the seed of your word, God, that will be planted in our heart. God, it will grow, it will germinate, Panginoon. Ito'y tutubo, ito'y lalago, Panginoon, at magdadala sa amin ng pagiging matured namin sa aming buhay sa iyong harapan. I pray that continue also bless our platform, Father. God, that we will use this, Lord, every morning from Monday to Saturday. I'm praying, God, your divine inspiration always in our life, na hindi lang kami magdidecrease sa bilang namin, bagkus, Lord, tumawag ka pa ng maraming mga kaluluwa, mga precious people na maging part, Panginoon, ng ministry na ito ng prayer. Lord, dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo pa ng malalim, powerful impact, Panginoon, ang aming ginagawa every morning dito sa platform na ito ng YouTube, Panginoon. God, gamitin mong patuloy ang morning prayer devotion na ito na magkaroon ng matlalim na impact
sa mga spiritual life ng mga anak mo, Panginoon. That we will be more deeper, established, matured, durable, grow in spiritual, O God. Hallelujah. At yun ang iyong kalooban. At tulungan mo din kami, Panginoon, na ma-manage ang aming time, ma-manage ang aming mga talent, ang aming mga possessions, Panginoon. Magamit namin ito sa iyong kaharian. Maraming salamat, Panginoon, and all the glory, all the honor and praises belongs to you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Everybody say amen and amen. Oh, hallelujah. Come on, one more time. Shall we give a hand clap of praise and worship for the glory of our Lord Jesus Christ? To God be the glory, to God be the glory. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Alam kong tayo pong lahat ay na-bless sa ating pong lesson sa umagang ito. Amen. Sabado ng umaga. Thank you, Jesus. Praise God. Yung malaking influence natin sa ating buhay, yung impact po natin sa Panginoon bilang katiwala ng Diyos. Okay, so hindi na nating sayangin. Meron po tayong dalawang prayer leader ngayon. Amen. At bigyan natin ng pagkakataon si Sister Maria Teresa na mag-lead sa atin ng leader, and after that we will straightly give directly to Sister Arnesta also na mag-lead sa ating prayer. Sila po ay mga baguhan lang, mga kapatid, sa Wednesday group. 2 years na po, yung isa 1 year, yung isa 2 years na rin po sa Panginoon. Pero nakikita po namin yung kanilang growth, amen, sa kanilang paglilingkod. At every Wednesday, sila po ay laging puspos ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. So let's join together as Sister Maria Teresa and Sister Arnesta will going to lead us in our prayer this morning. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga ngayon sa lahat po ng mga kapatid po natin. Tayo po ay dadako na sa prayer at isang privilege na makasama po natin ngayon si Sister Maria Teresa mula po sa Wednesday group. Tayo po ay pangangunahan ng prayer focus sa umagang ito. So God bless you, Sister Teresa. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating prayer banding na ito. Maraming salamat sa ating Panginoon sa privilege na magkaroon ng privilege na just bakit ganun? Amen. Na Go ahead, ako, magkaroon ng hallelujah. privilege. Go ahead. Continue, Sister Privilege Teresa. na ito parang mag-lead sa prayer banding na ito. Prayer devotion. Hallelujah. Yeah. Prayer devotion. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Mga kapatid, we can pray together po, mga kapatid, and let's hallelujah, let's feel the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. Dakilang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at pinapasalamatan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon muli na iyong pinagkaloob sa bawat isa na maka-connect sa prayer banding na ito, Panginoon. Salamat sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob. Hallelujah, Lord God. Ikaw ang Diyos na, hallelujah. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you. We magnify your name. Hallelujah. Lord God, maraming salamat. Pastor. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na muli mong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa sa membro sa prayer banding na ito, Panginoon, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Humihingi kami ng patawad sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, Panginoon, sa aming salita, sa gawa at sa isip, Panginoon, O God. Hallelujah. Patawarin mo kami, Ama, sa aming kahinahan, sa aming mga doubts. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Tinataas ka namin sa umagang ito, Panginoon, at
I pray for everyone, Panginoon, na magsubalit sa sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, sa mga hallelujah na nalayo, Panginoon, na sa hallelujah, Lord God, nalayo sa kanilang pananampalataya, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord Jesus. I pray, Panginoon, O God, na ikaw ang mangusap sa bawat isa, Panginoon, O God, na Makapanumbalik sila. Amen. hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Magkaroon sila, maramdaman nila muli ang iyong pag-ibig, ang iyong Yes. pagyakap sa bawat isa, Panginoon, O God, Amen. at sila ay bumalik sa iyong presensya, Panginoon, O God. Yes. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, O God, na walang imposible sa iyo, na kaya mong Oh, gawin God, lahat, oh, God. Panginoon, O God, na hallelujah, walang lingid sa iyo, Panginoon. Alam mo ang Amen. bawat pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, O God. Hallelujah. I also pray for our family, every family members ng bawat isa, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, O God. Hallelujah. Yes. Sa iyo ko tinataas ng bawat member ng pamilya, O Lord God, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sa bawat pamilya, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo namin pinagkakaloob, Panginoon, ang kanilang kaligtasan, Panginoon, O God. Oh, Ikaw yes. ang mangusap sa bawat pamilya, Panginoon, na hindi pa nakakalapit sa iyo, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord God. Glory to Hallelujah, God. Jesus. Hallelujah. Upuin mo ang bawat puso't isipan ng aming mga pamilya, Panginoon, O God. Hallelujah. At magkaroon sila, hallelujah, Lord God, ng pusong, hallelujah, na magkaroon sila ng time para purihin ka, sambahin at pasalamatan ka, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Amen. Lord God, I also pray for all the leaders, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord God. Alam mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng bawat leaders, Panginoon, mga Yes. teachers, Panginoon, O God. Yes. Hallelujah. They need your anointing, Panginoon, sa kanilang pagtuturo, Panginoon, O God. Bigyan mo sila ng kalakasan, O God, Jesus. Hallelujah. Sa kanilang mga tinuturuan, Panginoon, O God, ay Yes. ikaw ang mangusap sa bawat isa, Panginoon, na ang mga salita mo lamang ang kanilang pag-aaralan, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Jesus. I pray, Panginoon, O God, na hallelujah, bigyan mo ng sapat ng kalakasan ng bawat leader, ng bawat teacher, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, na ikaw ang may taas sa bawat hallelujah, Lord Jesus. Ikaw ang may taas, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I also pray, Panginoon, O God, hallelujah, Lord God, sa bawat membro ng hallelujah, Lord Jesus, sa lahat ng member, Panginoon, na nandyan, Panginoon, na nanghihina. Panginoon, O God, spiritually, Panginoon. Hallelujah, Yes, Jesus. Yes, Lord. Praying, Panginoon, O God. Hallelujah. Napalakasin mo ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat na nanghihina, Panginoon, na nahihila ng mga kaaway, Panginoon, O God. Hallelujah. Restore mo sila, Yes. Panginoon. Ibigay mo ang tamang mga salita mo, Panginoon, ay ikaw ang hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. I-remind mo sila, Panginoon, O God, na meron tayong Diyos na makapangyarihan, na walang lingid. Hallelujah, Lord Jesus, na ikaw ang kanilang kailangan, ang kanilang pag-asa, Panginoon, O God. Amen, Hallelujah, amen. hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Jesus. You are the worthy God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. I bring back all the glory, honor, and worship in your mighty name, Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you so much, Sister Maria Teresa. God bless you. God bless your ministry. Amen. Thank you po. Praise the Lord. Isa pong magandang umaga sa ating lahat muli. At sa oras na ito, pagkakataon na po tayo na dumulog sa Panginoon sa isang pananalangin. At we're so privileged that Sister Ernesta from Wednesday Group again to lead us in our prayer focuses. And I would like to turn over now this chance. Tahilingin natin Sister Ernesta na mag-lead sa ating prayer. Go ahead, Sister Ernesta. God bless. Good morning po sa ating lahat ngayon sa prayer devotion na ito. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya muli po ako ng pagkakataon para makapag-prayer lead po sa prayer morning devotion ngayon. At nagpapasalamat din po ako kay Pastor Bobby Librado dahil binigyan rin ako ng pagkakataon para makapag-lead ngayon sa prayer devotion. At be sensitive po sa leading ng Holy Spirit at
sabay-sabay po tayong manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Once again, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Hallelujah. Tunay na ikaw ay dakila, Panginoon. Hallelujah. Sa aming buhay. Hallelujah. Walang makakapantay sa iyo. Hallelujah. Ikaw ay banal sa mga banal. Hallelujah. Ikaw ang Diyos sa mga Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang, hallelujah, nagligtas sa amin, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Truly that your love is unfailing. Hallelujah. Hindi ka nagkulang sa pagmamahal sa amin, Panginoon, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, dahil nandyan ka palagi para sa amin, Panginoon, Lord Jesus. Hindi namin deserve yung pag-ibig mo. But thank you, Lord, dahil sa, hallelujah, your faithful love to us, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Lord. Thank you, Father God, dahil hallelujah, hindi ka namin nakikita, but we feel your presence, Lord Jesus. Nandyan ka palagi para sa amin, Lord Jesus. Na palagi mo kaming tinataas, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat dahil tinanggap mo kami kahit makasalanan kami, Panginoon, Lord Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah, Jesus. Yes, Thank Lord. you, Lord. Hallelujah. We come before you with a humble heart, Lord Jesus. Humble spirit, Lord Jesus. Asking forgiveness, Lord Jesus, sa aming mga kasalanan, Lord Jesus. Sa aming kasalanan sa puso, sa isip at sa gawa, Lord Jesus. Hallelujah. Linisin mo kami, Panginoon, dahil ikaw lang ang may kakayahan na manglinis sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus. Because you are pure, you are holy, Lord Yes, Jesus. Lord. Hallelujah. Yes, Thank you, Lord. Lord. Dahil may Diyos kami na sinasamba, Lord Jesus. May Diyos kami na nakilala, Panginoon. Hallelujah. Na may kakayahang manglinis sa amin, Lord Jesus. Yes. Sa aming karumihan, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa pag-ibig. Hallelujah. Sa paglilinis mo sa bawat isa sa amin, Lord Jesus, para malaya kaming lumapit sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Malaya kaming lumapit at humingi ng, hallelujah, Jesus, kung ano man yung desire ng aming mga puso, Panginoon. Salamat dahil nandyan ka na sumasagot palagi, Lord Jesus, Yes. according to Yes, your Lord. will, Lord Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, hallelujah, dahil binago mo kami sa aming pagkatao, Lord Jesus. Yes, Lord. Dahil sa mga salita mo, Panginoon, hallelujah, nahuhubog kami, Lord Jesus, hallelujah. Yes. I pray for the perseverance, Lord Jesus. Yes. Hallelujah. Thank Sabi you, nga Jesus. sa 1 Corinthians 15:58. Hallelujah. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, Amen. because you know that your labor in the Lord is not in In vain, vain. Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mga pangako mo, sa pangako mo, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw lang ang kakapitan namin, Panginoon. Dahil kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, help us, Lord Jesus, Yes. na tumayo palagi sa katotohanan na binigay mo sa amin. Hallelujah. Tinuro mo sa amin, Lord Jesus. Especially your church, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kahit maraming mga problema, Lord Jesus, there are persecutions, Lord Jesus. Hallelujah. Be still kami sa aming faith, Lord Jesus. Hallelujah. Help us, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Mag-stick kami sa iyo lamang, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, there are many battles in our lives, Lord Jesus, but your promises, we are holding on, Lord Jesus. Ito ang aming kinakapitan para kami ay mapalakas muli, Lord Jesus. Nandyan yung mga salita mo na nag-encourage sa amin, Lord Jesus. Hallelujah.
Help us, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And Lord, when your love is unconditional, Yes. unconditional, Lord Jesus. Walang limit ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya yan, nandyan yung mga salita mo na palaging humuhubog sa amin. Mga salita mo na ibinabahagi ng aming mga pastors. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga teachers namin, Lord Jesus, para kami mahubog at lumago ang aming pananampalataya, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kahit nandyan man yung mga problema namin, Lord Jesus, mag-manifest yung fruit of the Holy Spirit, Lord Jesus, yung love namin palagi, Lord Jesus, love. Hallelujah. Especially the love, Lord Jesus. Love, joy, peace, Lord Jesus, meekness, gentleness, Lord Jesus, hallelujah, makita sa amin dahil, hallelujah, ito ay binigay mo, na in-instruct mo sa amin para makita dahil inire-represent namin ikaw na aming Diyos, na aming sinasamba, Lord Jesus, hallelujah, Jesus. Hallelujah, may willingness kami para mabago ang aming attitude, thoughts, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Once again, Lord, salamat, Panginoon, dahil sa mga salita mo. Hallelujah. Dito kami kumukuha ng aming lakas upang mapagtagumpayan yung mga problema na dumarating, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. May mga negativities, but ito, mga salita mo ang nagbibigay ng encouragement sa amin para magpatuloy, Panginoon, Lord. Hawakan mo kami mabuti, Panginoon. Hallelujah. Para hindi kami mahulog sa, hallelujah, sa iyong mga kamay, Panginoon, Lord Jesus. Para makamit namin yung eternal life na pinangako mo sa amin, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, ingatan mo ang aming mga puso, Lord. Magiging aware kami sa mga gawa ng kaaway, Lord Jesus, na magpapalayo sa aming connection sa iyo, Lord Jesus. Maraming mga temptation para malpalayo kami, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Once again, Lord Jesus, salamat, Lord, sa mga pastors namin na ginagamit mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga dedikasyon nila, Lord Jesus. Hallelujah. Covering be upon them, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Anointing be upon them, Lord Jesus. Kapag sila ay nagpipreach sa iyong salita, Lord Jesus, cover them, Lord Jesus. Hallelujah. At yung mga salita mo lamang ang hallelujah, Jesus. Yung mga salita mo lamang ang maipapangaral, Lord Jesus, at makonvict, magkaroon ang bawat isa na makikinig, Lord Jesus. Hallelujah. Mabuksan ang kanilang isip at puso, Yes. Lord Jesus, sa katotohanan, Lord Jesus. Oh, yes, dahil yung mga salita mo lamang ang makakapagbabago sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Yes. Especially sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. I-bless mo palagi ang aming mga pastors, Lord Jesus, at kanilang mga pamilya, Lord Jesus. Ikaw ang manguna palagi, Lord Jesus. Hallelujah. Yung mga ministry na mga ministry na yung pinagkaloob, Lord Jesus, ito ang maglaganap, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa kanilang dedication, Lord Jesus. Salamat sa kanilang mga sacrifices, Lord Jesus. Even though mahirap, but nakadepende lamang sila sa iyo, Lord Jesus. They Lord. depends only on your Holy Spirit, Lord Jesus. Hallelujah. Na nagbibigay ng kanilang kalakasan, Lord Jesus. Physically, emotionally, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord Jesus, sa pagpili sa kanila, Panginoon, Lord Jesus. Because you know that they have a willing vessel, Lord Jesus, na magpagamit sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus. Palagi mo silang protection, Lord Jesus. Kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Alam mo kung yung kanilang pangangailangan, yung mga desire ng kanilang mga puso, Lord Jesus. Hallelujah. Palagi mo Yes. silang i-bless, Lord Jesus. Hallelujah. Their focus is to
ipalaganap yung mga salita mo, Lord Jesus. Maraming kaluluwa pa ang hallelujah, marami pang kaluluwa ang maligtas, Lord Jesus. Jesus. Nagamit lang yung mga salita mo, Lord Jesus. Hallelujah. Once again, Lord Jesus, muli ka naming pinapasalamatan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And the lost souls, Lord Jesus, hallelujah. Ikaw ang mag-abot sa kanila, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Intervene in their life. Ipaalala mo yung blessings na ibigay mo sa kanila, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Dahil kung wala ka, Lord Jesus, wala yung mga blessings na kanilang ine-enjoy sa kanilang buhay ngayon, Lord Jesus. At magbalik loob sila sa iyo, Panginoon, Lord Jesus, at may willing vessel sila at magpagamit, Lord Jesus, dahil everyone ay may purpose na ibinigay mo sa bawat isa, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord Jesus. And I pray for the ministry of everyone in your church, Lord Jesus. I pray for them, Lord Jesus. Hallelujah. Yung mga talents, Lord Jesus, ibinigay mo, Lord Jesus. Truly na without you, Lord Jesus, wala kaming magagawa, Lord Jesus. Especially sa mga ginagamit mo in your church, Lord Jesus. Hallelujah. Anointing be upon them, Lord Jesus. Nandun yung pag-ibig nila sa kanilang mga ministry, Lord Jesus. Nandun yung humbleness ng bawat isa, Lord Jesus. Nandun yung understanding, Lord Jesus. Hallelujah. Nandun yung love nila palagi, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. And love while they are doing their ministry. Nandun yung love in serving others, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Once again, Lord Jesus, salamat muli sa pagkakataong ito, Lord Jesus. I bring back all the glory and honor to your name, Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Salamat, Sister Ernesta. God bless your ministry. Amen. Good morning po sa ating lahat. God bless. Glory to God. Salamat, Sister Teresa, Sister Ernesta, sa very powerful prayer. Alam kong ang mga panalangin na yan ay mula sa ating mga puso. Thank you so much. So, mga kapatid, praise God. Dumating na po yung oras na tayo po ay magpaalaman na dito sa ating dito sa ating channel, sa ating YouTube channel. Salamat sa presensya ng Diyos, salamat sa kanyang salita, salamat sa mga anak ng Panginoon na nagsama-sama sa umagang ito. Praise God, lagi tayong nag-unite in one heart, one mind. Amen. At i-claim po natin ng lahat ng mga prayer requests na yan ay tugunin po ng ating Panginoon. So kita-kita po tayo sa Lunes, mga kapatid. Amen. At yan po ay sa 25 ng May. Ayan, praise God. Magbatian na po tayo at makikita na po natin yung mga comments niyo, mga kapatid. Alright? So again, this is Pastor Bobby Librado, muling nagbibigay ng pugay sa Panginoong Hesus sa pangalan niyang banal, at kami po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo, at hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless you, and we love you in the name of our Lord Jesus Christ. Praise God. Amen and amen. God bless you all.